sa mga vlogger, ang dami pong naglipa na po yung kriminal sa Pilipinas. Isang tanong, may nahuli na ba kayong drug lord? Ikalawa kong tanong, may nahuli na ba kayong smuggler? May nahuli na ba kayong price manipulator? May nahuli na ba kayong hoarders? Yung pong mga krimen na nakakaapekto sa atin, sa mga mahihirap, bakit po hindi nyo doon i-focus lahat ng mga pulis, militar natin? Sayang yung puwersa eh. Mga vlogger, hindi naman nagsisatakbo yan. Alam nyo po, pinakamagandang halimbawa na yung ginawa ni Marcoleta. Kasi, panayang tugis nyo sa mga kaibigan eh. Nakakulong si Pastor Quebuloy. Nakakulong si Pangulong Duterte. May kaso si BP Sara. Balak nyong kasuhan yung mga iba pang pamilya ng Duterte. Paano yung iba? Paano yung mga nag-bilyon-bilyon ng mga... Paano yung mga nawawalang pondo na galing sa PhilHealth na ipopondo daw dun sa tulay na pinondohan na at hindi pa nasisimulan? Bakit hindi yun ang imbestigahan ninyo? Inuuna nyo lagi, ilan po ang napatay ng vlogger dahil sa salita? Yung sinabi ba ni Crescent na daw, ilan na namatay doon? Ilan na niniwalaan na yung mga vlogger eh, yung social media eh, kaysa sa mga traditional na mainstream media. Kaya sila, talagang punteriya nila yung mga vloggers. Pero sayang, oh, ang dami nyo po. Ang dami na nakatutok lang kayo sa mga Duterte, sa mga kaibigan. Sila Pastor Quebuloy na lang, napakaraming puwersang kinuha, ginamit para makuha si Pastor Quebuloy, para mapakulong. At iba pa, nakatutok kayo lahat sa mga vlogger, 40 vlogger, 20 vlogger, pinagbabantaan niyo na ipakukulong sa pamamagitan ng contempt. Sana ganun din kayo kabilis magpakulong sa mga nakakagawa ng krimen dahil sa droga. Sana may nababalitaan din tayong drug lord na parusahan. Hindi yung pinagmamalaki, bilib na bilib ako eh. Pinagmamalaki lagi, nakahuli tayo ng droga, marami tong nahuling droga natin. Ngayon lang po ako nakakakita ng droga na nagpapahuli. Mag-isa. Nung panahon ni Duterte, nung normal pa po mag-isip lahat ng tao, yung droga pinaglalaban po yan ng mga sindikato eh. Kaya nga may nanlalaban eh. Di po ba? Yung droga po, kung milyon-milyon po halaga yan, dito po, lagi natin nababalitaan, isang tao nahulihan ng bilyon halaga. Isang tao, bilyong halaga ng droga. Pucha, parang ano na tayo lahat eh, yung maniwala kayo sa mga sinasabi namin dahil yan ang totoo. Okay, isa yan, no? Bakit masyado yung ano natin sa mga Duterte at mga kalyado ni Duterte? Samantalang ang fake news, kung fake news po ang pinag-uusapan natin, tignan nyo yung treatment ni Congressman o Senator Marcoleta. Ano sabi niya? Pinarinig sa inyo. Minumura siya, minumura yung Iglesia ni Cristo. Ano ang treatment niya? I-expose niya lang na itong tao na to walang ay fake news.
At kusa na po yan na mawawalan na po ng interest sa kanya ang tao dahil fake news siya. Yun lang naman ang tanging panlaban sa fake news. Tapatan nyo lang. Bakit si Duterte? Wala po ba naninira kay Pangulong Duterte? Sangkatutak. Si Leni, si Trillanes, si De Lima, si Laquico, lahat ng Dilawan, lahat ng Makabayan Black, lahat ng Kakamping, lahat po naninira yan kay Duterte. Tanong ko sa inyo, meron bang pinakulong si Duterte isa man lang sa mga naninira? O sasabihin nyo na naman yung walang katapusang De Lima. Diyos ko, lagi na lang De Lima ang kakatwiran nyo. Si De Lima, narinig namin lahat yung kaso niya. Ang nagbibintang sa kanya, yung karelasyon niyang si Dayan. Hindi nyo ba narinig yung, di ba kayo nakapanood nung mga hearing sa Kongreso? Na sinasabi ni Dayan na siya yung bagman ni De Lima? Walang kinalaman yan sa mga may kaso si De Lima, droga. Wala pong kinalaman yan. O ngayon, napawalang sala na. Pero wag nyo sabing wala siyang kaso. Napawalang sala ngayon, hindi dahil wala siyang kaso. Napawalang sala siya dahil yung mga testigo niya nagbaliktaran. Yun naman po ang katotohanan eh. Kung nakikinig ka sana, hindi mo na sana natanong yan. Wala po napatunayan kasi nga nagbaliktaran yung mga testigo. Ngayon, kung totoo yan, na testigo yan, wala kayong usapan ng testigo na yan, alam nyo kung anong dapat gawa ni De Lima para patunayan na galit siya? Yan ang mga dahilan kung bakit siya nakulong. Kung totoo na yung mga tao na yan ay kaya tumistigo sa kanya dahil napag-utusan lang, bakit hindi niya dinimanda? 7 taon daw siyang nakulong. Pero yung mga taong dahilan ng kanyang pagkakakulong, yung tumistigo laban sa kanya, ni hindi niya hinabol, ni hindi niya man lang, kahit na kasong maliit man lang, hindi kinasuhan ni De Lima. Bakit? Di ba? Di ba kayo nagtataka ron? Kung yung mga yan ang dahilan, nag-testify sila ng mali, dapat kinasuhan ni De Lima. Maalam sa batas si De Lima, DOJ secretary yan. Okay. Ibalik po natin, no? Ibalik po natin dito sa sapin. Yan yung sinasabi ko na ibang-iba, no? Dito, bawal siraan ng gobyerno, bawal siraan ng mga congressman, bawal siraan ng yung kredibilidad ba ng naninira kay Duterte? Habang sinisiraan nila si Duterte, tumataas yung kredibilidad nila? Hindi. Dahil sinasagot lang. Pag binibira sila, sinasagot lang sila ni Tatay Digong. Yun lang ang kinakailangan pag kayo ay government official at may naninira sa inyo, sasagutin nyo lang ng makatotohanan yung mapapaniwala nyo yung mga tao. Kung sasagutin nyo ng kasinungalingan, talagang etong mga to hindi na sumasagot eh. Fake news kayo. Contempt namin kayo. Simpleng-simple po. Di ba? Ang tao sa gobyerno, walang karapatan yung mga balat sibuyas sa gobyerno. Ang tatapang yung bumanat. Vice President, sinasabihan ninyo pusit. Vice President, sinasabihan nyo ng kung ano, no. May katiwalian. Tapos kayo pag iyak-iyak. Kunting bagay, bawal kayong... Okay. Punta po tayo rito sa
Ngayon, bukod po dun, no? Bukod po dun sa ano, kung talagang ang balak ninyo NBI ay habol ng mga nagpe-fake news, o baka hindi nyo pa ito narinig. Paririnig po namin itong sinasabi ng GMA7, no? Maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. GMA, binalita nyo yan. Ayon sa mapagtitiwalaan yung source, si Tatay Digong ay nag-apply ng asylum at tinanggihan ng China. Ngayon, ano sabi ng China? Sabi ng China, walang application si Digong. Miski ang mga pamilya niya. Walang nag-apply. Fake news o hindi?